Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magtungo sa aktual na video ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen. Malabong makulong si PRRD, mas maraming nakasuporta sa kanya dahil sa mga magagandang nagawa niya nung kapanahunan niya. Subukan lang nila. Hindi ka makukulong, Tatay Digong, mag-people power po. Mas marami ang matitino kesa drug lord, pusher, addict at kurap. God bless you, our Tatay Digong. Matagal nang ipinaliwanag ni Sara yung 125 million na confidential fund. Ilang beses na yan ayaw lang nila tanggapin, pabalik-balik na issue. Ang imbestigahan ninyo, billion-billion budget sa flood control. Hay nako, hindi imbestigahan ng mga Quadcom boy contempt yung flood control at nasaan na ba yung mga budget na pinagpapagawa ng flood control? Bakit naging parang mas malaki na ang 125 million ni Vice President kesa dun sa 1.4 billion daily na ng flood control project? Saang matik-matik na pupulot ito? Matik made easy, turuan nyo naman kami. Ang mga bumaliktad kay PRRD na dati niyang tauhan noon ay sobrang laki ng galit kasi hindi sila nakapagkurakot para sa kanila, minala sila kasi si PRRD ang president. Kung ngayon sana sila nakaupo, mayaman na sana sila. Nagpa-sound system pa si Riza Virus sa gate ng Senate. Pasalamat sila, kami mga OFW malayo, kung malapit lang kami, makikita mga mukha namin dun. Nabudol kami, nakakagigil lang ang bangag administrasyon. Sige lang, balik-balik sa confidential fund. Kowa na ang mamingon nga walay issue, sige lang, gihapon, bisan gibagyo ug hapit nasad ang bagyo walay kahumaanan. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless! Malupit malupit ang attack dog ni Marcos Jr. ha. Dating himod sa Pangulong Duterte yan. Alright. Ang issue ay bahagi ng investigasyon ng House Committee on Good Government at Public Accountability sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ay hindi, wag! Huwag niyong guluhin yung usapan. Ang pinag-uusapan dyan, yung 400 billion na flood control. Nililigaw nila yung landas ng mga tao. Wag! Si Don Gonzales, kailangan yata sama natin sa pagpo-political test to eh. Hindi ko naman sinabi nagdodroga si Don Gonzales ha. Ang sinabi ko lang, dapat lahat ng kongresista, di ba sabi na pa ni VP Sara Duterte, lahat ng kongresista kailangan ma-political test, di ba? Ganun yun. Magaling Kala nila natutuwa ang taong bayan sa ginagawa nila. Ha? Alam nyo, yung mga Marcos loyalist na yan, si Baligtaran Don Gonzales, 69 si Don Gonzales eh. Si Don Gonzales, alam niyo po, isa po yung malupitan. Ang galing humimod eh, no? Ididemanda siya, 125. Sinabi na nga ng COA, walang problema. No, magaling tong mga mga attack dog ni Marcos Jr. Talaga? Ididemanda mong plunder case si VP Sara? Malamang mananalo kayo. Ang taong bayan kaya, sige, dire-diretso nyo yan.
Sige, dire-diretso nyo yan, dire-diretso nyo. History will repeat itself. Kung ako sa inyo, Dong, imbes na yan ang asikasuhin ninyo, may panahon dyan, maaga pa mamumuliti ka, asikasuhin nyo yung mga kababayan natin nag-i-cause ngayon. Hindi, may kanya-kanyang mandato pala sila. Sina yung mga Quadcom, they are mandated para asikasuhin si Madam Inday Sara at saka si Pangulong Duterte. Alam mo kung sinong tuwang-tuwa ngayon, mga Pinklawan. Mga Pinklawan, pinapasikat nila si Leni Robredo. Bantagin mo si Leni Robredo, lumublob sa tubig. Lumublob sa tubig, nakakabilib. Sabi ng photographer niya, Madam, punta ka dun sa tubig, bilisan mo, punta ka sa tubig, picturean kita. Tsak. Pagka-picture niya, tsak. Halika na, maakyat ka na, tapos na. Yung mga Pinklawan na to, tsaka mga dilawan, mga kalokohan nila, hanggang ngayon, tinutuloy-tuloy pa nila yan, no? Mga kabubuhan ba? Kabubuhan. Alam niyo yung mga tao, kung gagawin niyo sila, wag naman ganyan. Dapat si Madam Leni Robredo, magsiswimming siya. Hindi yung nakalublog lang yung paa. Naloko-loko rin to mga asista ni Madam Leni Robredo na, Madam, bilisan mo! Punta ka daw sa tubig! Picturean kita! Picture! Pa! Sabi ni Madam Leni, nangangati na ako dito, ang dami linta. Sabi na, okay ka na Madam, maligo ka na. Magano ka, yung 100% germicidal soap, safeguard. Baka naman, safeguard ha. Ganun yun. Ngayon, pinapasikan nila si Leni Robredo dahil lumublob siya sa tubig. Si Madam Inday Sara umatay ng kokasyon. Ngayon, nagtatrabaho naman yung OPP, Office of the Vice President. Kung ako, isa, ang leader ko, diba, si Madam Leni Robredo, tawon niya ako, kung Ma'am, huwag kang pumunta dyan, punta ka doon sa opisina, marami nagbibigay ng relief goods, mga donation. Punta ka doon, yun ang asikasuhin mo, maraming tao nga asikaso dyan. Tama na yung pasikat. Ganun na sasabihin ko kay Madam Leni. Ano yan, masyadong alata na tayo dyan, marami nang gumawa niyan. Si Marroas nga, nagpaganon-ganon pa sa daan, nag-traffic pa siya. Anong sinabi ng mga tao? Gago siya. Pantagin mo, wala namang traffic, nagganon-ganon ka, umuulan pa. Ganyan ang ganyan. Lalo pang na-traffic dahil hindi ka naman traffic enforcer, di ba? Hindi mo naman alam pa paano. O yun, ang tawag sa kanya, tinawag pa siyang gago, di ba? Alam ko hindi siya gago, pero doon sa ginawa niya, tinawag siyang gago. Di po ba? Kaya wag kang, Madam Leni Robredo, wag kang masyadong maniwala sa mga tauhan mo na yung mga pa-PR na ganyan, gas-gas na yan. Walang kwenta yung mga PR na ganyan. Tapos pagkukumparain nila si Madam Leni tsaka si BP Sara Duterte ay malayong-malayo po, malayong-malayo. Huwag kayong mangarap. Kukumpara ninyo, ha? Pag nakita ko si Madam Inday Sara, alimbawa mayroong baha ganon, lulublob siya, sisigaw ako, Madam, huwag kang gumaya kay BP Leni. Ay, ayaw ng tao yan. Kaplastikan yan. Mga kaplastikan yan, wagas na kaplastikan. Anyway, mga ka-reaction, sana nasa mabuti kayong kalagayan, yung mga ka-reaction natin sa Bicol. Tatagan nyo po at kaya natin yan. Kaya nating lampasan ang lahat ng pagsubok. Mga Pinoy tayo, Pilipino tayo, hindi tayo sumusuko sa ganyan mga pagsubok. Tsaka mag-ingat po kayo sa mga lintang politiko. Yung mga namimigay ng 500 ng ganyan, nasa gina ng trahedya sa tubig, o iboto nyo sila, next year ganyan, bahana naman, tapos bibigyan kayong 500. Sukran.
Syukran. Ang Pilipinas kong mahal. Mga Ayun, sabi niya, eto po, kaibigan, abangan ninyo ako sa Senado. So darating po siya sa Senado, ayan po ay confirmado na, confirm na po. At ang sabi ng Pangulong Duterte, diretso daw siya sa kulungan. Ipapayagan ba naman natin yon? Yung mga nangangarap dyan na makulong ang Pangulong Duterte, kung yung dumating na malakas na gupit ni Christine doon sa Bicol, kaya yun lamang po ang ating panawagan sa ating mga nanunungkulan. Kung pupolitikahin ang Pangulong Duterte sa sitwasyon niyang ito, wag po tayong padalos-dalos. Wag tayong padalos-dalos na ang ating mga kapangyarihan sa panahong ito talagang sumobra ang paggamit. Yeah. Baka ma-overdose kayo sa paggamit ng kapangyarihan. Yeah. Lahat ng sobra ay hindi maganda, ha? Alalahanin niyo yun. Di ba? Ayan, ang Pangulong Duterte na mismo ang nagsabi, pupunta siya ng Senado. Yung mga trigger happy sa Kongreso, ayaw niyang makita. Siyempre, hindi naman siya takot sa Kongreso. Kaya lang, kung nangyayari dyan sa Kongreso, especially dyan sa may Tuadcom, ay puro batuan na lang ng putik dyan, batuan ng mababawang bagay. Siyempre, ang Pangulong Duterte, hindi naman siya ganyan. Diba? Itong si Paduano, tsaka si Barbers, tsaka yung si Abante, ay lalong-lalo na pala yung si Dong Gonzales, no? Kumusta yung ombudsman natin dyan, Dong? Diba? Sabagay, si Marcos Jr., yung 275 million, di ba, sa PCGG ba yun? O binuwag na rin yung PCGG? PCGG ba yun? Kasi binuwag niya yung PACC, yung Presidential Anti-Corruption Commission. Executive number 1, Presidential Anti-Crime Commission, buwagin. Mantakin mo, yun ang unang-unang binuwag niya pag-upo niya sa kanyang posisyon. Executive Order number 1, Presidential Anti-Crime and Corruption, binuwag. Allergic ba kayo dun sa tinatawag nilang Anti-Corruption Commission? Meron pa nakasulat sa umpisa na Presidential Anti-Corruption Commission, binuwag. Kaya pag nakita nyo si Marcos Jr., halimbawa, nakita nyo siya may pagpupulong, sigaw lang kayo, PACC, PACC. Allergic siya doon, allergic siya. By the way, huwag kayong sisigaw ng ganon. Namamantal-mantal yung balat niya, namamagay yung mukha niya pag nakakarinig siya ng PACC. Siguro si Lagdamayo, nasabi niya, Brad, buray natin yung PACC dyan, hindi maganda para sa ating imahe. Baka biglang imbestigahan yung PACC na yan, wala naman tayong nahuling korap. Yeah. Kaya yung PACC, Greco Bellica, wag ka nang mangarap. Maling-mali yung ginawa ni Pangulong Duterte na magtayo ng komisyon para lamang sa mga korupsyon. Corrupt na opisyal, bawal yan. Sa Marcos Jr. Administration, dapat walang anti-corruption commission. Mantakin mo yan. Hindi pala nakakasawa ang punyetang pera.
Pag sinabi ko pong punyetang pera, yung mga pera na yun ay mga perang korap. Pero yung mga pinaghirapang pera, yan ay mga blessing. Kaya kung yung mga pera ninyo galing sa hindi tama, hindi patas, mga punyeta yan. Pero kung ang blessing, ang pera ninyo galing sa tama, pinagpaguran ninyo, lumabang kayo ng patas, blessing ang tawag dyan. Meron po tayong balita patungkol kay Madam Inday Sara at saka mga general, no? Marami na pong mga general na bumaligtad. Ayan po, pakinggan natin. Pinasasagot ngayon ng mga retiradong general ang Marcos Jr. administration matapos ang palpak na flood control program ng gobyerno. Si MJ Mondihar para sa report. Mga retired general po yan, ha? Mga PMAers, pinasasagot na si Marcos Jr. Pag nagsasalita na po yung mga general na ganyan, ay ano na yan, ibang usapan na yan. Mga general yan kahit sabihin mo pang mga retired yan, ibig mo ba sabihin wala na silang mga boses? Wala na silang mga pangil sa kanilang mga mista, sa kanilang mga kasamahan dyan sa loob? Sige, pasok. Kalikasan na nag-fact-check kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang sabihin ito sa kanyang 2024 State of the Nation Address na nasa 5,500 ang flood control projects na natapos ng kanyang administrasyon. Pero ilang araw lang matapos magyabang, katakot-takot na mga pagbaha ang humagupit sa Metro Manila at mga karatig lugar dahil sa mga pag-ulan dulot ng bagyong Karina na pinalakas ng habagat. Kaya ang pinagmalaki ni Marcos Jr. na libu-libong flood control projects, walang resulta. Talagang hindi maganda ang... Hindi, maraming resulta. Yung mga flood control na pinagmayabang niya, maraming resulta yan. Punta ka ng Bicol, kumustahin mo si Robredo doon kung hindi maraming resulta. Diba? Sabi nga ni Marcos Sr., ang daming tubig no? Lubog na yung buong Bicol, napansin mo lang na maraming tubig nung nakita mong personal. Balastik din tong Marcos Jr. na to yan, Ang ganda ng pagpapalaki sa kanya. Spoiled brat. Ang flooding dito ang nangyari dito sa Metro Manila. Especially in the traditional low-lying areas like Nabotas, these are all these places that mababa talaga sa dagat yan, at lagi na baba. Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Ay... Dahil dyan, isang manifesto ang umiikot ngayon sa internet na pirmado ng mga retiradong general mula sa Philippine Military Academy laban sa palpak na flood control program si Marcos Jr. Nakausap namin ang isa sa mga pumirma sa manifesto. Ayon kay retired Police General Alex Monteagudo, may pananagutan ng gobyernong Marcos sa matinding pagbaha kamakailan. We hold the government accountable. Ito po palang balita na to, hindi pa Christine ito. Paano ngayon, mga retired general? Ano, itutuloyin ba natin yan? Akala ko panahon ni Christine to, hindi pala. Panahon pa pala ni yung naunang baha sa Maynila. Paging, retired generals at PMAers, please give us update. English po yun, English yun. Kaya nag-English ako kasi mga general ang kausap ko. Yeah, man. Malupit. And somebody has to answer for what happened. Kasi ang nangyari sa flood control projects, di ba, in-announce ng presidente na 5,500 projects and then bumaha. Sana yon. Batay sa impormasyon na nakarating kay Monteagudo, talamak raw talaga ang korupsyon sa flood control projects. Halos lahat raw ng kagayang proyekto ay substandard. Kaya patuloy na binabaha ang malaking bahagi ng bansa tuwing matindi ang mga pag-ulan. Ang DPWH nauna nang inamin na walang master plan ang flood control project ni Marcos Jr. Yay!
walang master plan. Palakpakan si Marcos Jr. Palakpakan. Walang master plan. Yay! Bakal daw ang pinakamalakas na kawin kasi hindi nakikita. Tapos pag bumaha the following year, nawasak, wala na. Wala nang ma-audit. Kinundi na rin ng mga pumirma sa manifesto ang nepotism at favoritism o palakasan system sa paggawa ng mga proyekto ng gobyerno. Kailan may transparency? Diba, nag-declare sila ng 5,500 projects. Dapat ilabas yun. Sino-sino ba yun? Saan bang lugar nilagay ito? These are things na hindi alam ng tao at niloloko tayo. Di, sabi ni Saldico, wala naman daw ganyan. Huwag kang ganyan, General, ha? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Baka marinig ka ni Saldico, ha? Kailan pa tayo magsasalita? Pinaiimbestigahan naman ng retired generals at pinasasagot kung sino ang nagkulang sa flood control projects. Gusto rin nilang maisiwalat ang buong detalye ng lahat ng flood control projects sa administrasyon, kung magkano at ang resulta kung nagawa na ba ang mga ito. Pinapoproteksyonan rin ng mga former PA mayor ang mga whistleblower na lilitaw na magsisiwalat sa totoong estado ng mga nabanggit na proyekto. Saan mo iimbestigahan yan? Sa kamera? Sa kamera mo iimbestigahan yan, dead on arrival yan. Nangangarap pa si, si General. Pa-iimbestigahan daw niya. Saan mo pa dadali yan? Sa Supreme Court? Dead on arrival yan. Baka gusto niya pa-imbestigahan sa Senado, sa Blue Ribbon Committee. Ha? Bakita pa lang ni Ontiveros, sasabihin niya, hindi kompleto, walang bigat, ha? Kaya wala kang pagre-reklamuhin diyan kundi SMNI, diyan ka na lang magreklamo. Ay, kawawa ang Pilipinas, mga kababayan. Saad naman ng mga pumirma sa manifesto na hindi sila mananahimik, hindi papipigil at hindi tatanggapin ang tahasang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nagkaroon na tayo uli ng bagyo. Nasaan kayo mga PMers generals? Para yatang maganda ng lagayan, ha? Ay, matahimik pa kayo sa madaling araw, no? Magsalita tayo. Maraming mga tao na nakausap din ako, unfortunately, ay natatakot magsalita. Pero isipin na lang natin, gagawin natin to para sa ating mga anak. Hindi na... Hindi pa kaya nabigyan ng posisyon doon si Alex Paul Monteagudo? Hindi ko na siya naririnig, eh. Para sa atin, magsalita tayo dahil kung hindi tayo magsasalita, kawawa naman yung susunod na mga henerasyon. Samantala, kinumpirma naman sa isang panayam sa SMNA News ni Vice President Sara Duterte ang irregularidad sa paggamit sa pondo ng Marcos Jr. government. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-resign siya sa gabinete bilang Education Secretary. So tama yung sinasabi nila na dapat meron talagang war against corruption. In fact, kung titingnan ninyo yung budget ng 2024, ayoko lang magsalita doon sa ibang mga departments, no, kasi hindi ko naman hawak yung mga papel nila. Pero kung basahin mo lang yung GAA at itrace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Bukod sa issue ng korupsyon sa flood control, nauugnay rin ngayon si Marcos Jr. sa issue ng paggamit ng illegal na droga. Hindi siya nauugnay. Kasi nungalingan niya, hindi siya nauugnay. Ayaw nga niya magpo-follicle test, eh. Huwag mong iugnay si Marcos Jr. sa droga. Walang kaugnayan si Marcos Jr. sa droga. Ayaw lang niya sagutin kasi disente siya, ayaw niya makipag-away. He will not dignify that kind of question. Bakit? Mukha ba siyang drugista? Hindi naman, eh.
Mukha ba siyang durugista? Mukha ba siyang durugista? Hindi naman. Bagay na batid raw ng taong bayan, lalo na't viral sa social media, ang tinawag ni VP Sara na cocaine video. Suportado naman ni VP Sara ang manifesto ng retired generals. Pero may mga dagdag siyang laban na dapat raw ding tutukan. At hindi lang yan, kung pwede dagdagan natin. Fight against terrorism, fight against criminality, fight against illegal drugs. Para sa Diyos. Fight against illegal drugs! Alright. Huwag na kayong mangarap. Mga general, nasan kayo? Dumaan lang po ako para makita na yung mga dala namin na tulong at kayo, lahat kayo na kailangan mag-evacuate dahil nakalubog pa yung mga ibang bahay. Ay, hindi nila kailangan mag-evacuate. Wag mong deklara dyan na kailangan nila mag-evacuate. Saan ba ito? Saan nanggaling ito? Hindi nila kailangan mag-evacuate. Wala, bubong lang ang nakalitaw sa mga bahay nila. O pati bubong lubog na. Ang galing niya yung ilip up niya yung moral. Irali niya yung mga tao. Alright. Bahay ninyo at na-evacuate para dinagay na ngayon dito sa City Hall. At pinuntahan ko lang para makita ko na maayos naman ang pag-alaga sa inyo. Ngayon, ito nakapila na yung mga iba para mapakatanggap ng cash assistance. Ano ba tong gobyerno na to? No? Cash assistance. Magkano yan? 5,000, 10,000? Mandagin mo yon, imbes na ipagpagawa ng mga magagandang mga flood control, binibigay sa sa mga evacuations. Wala. Na ibinibigay ng DSWD. Lalong-lalo na para dun sa mga pwede nang umuwi ay meron kayong gagamitin para sa mga pangangailangan ninyo. Pero yung mga uuwi, para kahit na uuwi, ay pag una ninyong dating sa mga bahay ninyo, tutulungan pa rin namin kayo, bibigyan pa rin namin kayo ng mga food pack. Dahil sa pag-uwi ninyo, baka hindi pa kayo magluto, hindi pa... Ay, di, wag mo pa uwi. Turuan nyo nga magtagalog ito, nahihirapan. Parang naririnig ko sa akin 7 years old. Pakinggan po ninyo, ha? No. Na-evacuate para dinagay na ngayon dito sa City Hall. At pinuntahan ko lang para makita ko na maayos naman ang pag-alaga sa inyo. Ngayon, ito nakapila na yung mga iba para mapakatanggap. Para mapakatanggap. Ng cash assistance na ibinibigay ng DSWD. Lalong-lalo na para dun sa mga pwede nang umuwi ay meron kayong gagamitin para sa mga pangangailangan ninyo. Pero yung mga uuwi, para kahit na uuwi... Okay. Ay, pag una ninyong dating sa mga bahay ninyo, tutulungan pa rin namin kayo, bibigyan pa rin namin kayo ng mga food pack. Dahil sa pag-uwi ninyo, baka hindi pa kayo magluto, hindi pa nawala yung mga ibang gamit ninyo. So magpapadala pa rin kami ng food pack sa inyo. Kaya mabigat itong nangyari sa inyo at napakalaki ng tubig. Ay hindi, maliit lang, hindi mabigat, maliit lang yan. Maliit lang. Na dumaan at ang mahirap kasi yung baha na galing kami sa Buli, hindi gumagalaw talaga yung tubig eh. Galawin ninyo, ganyan ninyo. Ganyan ninyo, punta kayo sa tubig. Ganon kayo, galawin ninyo yung tubig, galawin ninyo. Anong koneksyon ng hindi gumagalaw yung tubig dyan? Marami dun sa hindi talaga gumagalaw ng tubig kaya Hindi gumagalaw ng tubig. Ano yan? Anong klaseng pagtatagalog yan? Hindi gumagalaw ng tubig.
Gagahakanapan natin ng paraan yan.